So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, bracket A, second round ng tournament ng Isa Buhay 2016. So kung babalik kayo or kung i-check nyo yung channel natin, tapos na natin yung 7 battles sa first round or eliminations. So bakit 7 lang? So alam nyo naman siguro kung ano nangyari. Supposedly 8 matches ang eliminations, pero since wala nga yung Romano versus Rapido, naging 7 lang. Then yung Looney G Clown uploaded na yun sa YouTube channel natin, at ang masasabi ko lang doon is superb at sobrang lakas ni G Clown doon. Nagustuhan ko yung performance ni G Clown doon, pero ayun, basta panoorin nyo na lang yung review ko doon. Then ngayon, Tipsy D versus J King, undefeated si J King nung time na to, at marami nagsasabi na yung battle daw na to is, 'di ba, parang kay J King daw dapat. So tignan natin, kasi sa pagkakaalam ko may choke daw si Tipsy D dito, although di ko pa to napapanood guys, no. Based lang dun sa mga reviews ko before, na dapat daw kay J King yung panalo na to, nag-choke daw si Tipsy D kay J King, ganyan. So yun lang yung reference ko. Hindi ko pa ito napapanood ng buo. So let's see kung totoo ba yung nangyari, or yung sinasabi nila na dapat kay J King yung panalo. So let's see. Husgahan natin, reviewin natin. Pangalawang review natin sa bracket A, si Looney is sa semis na, waiting na siya doon sa mananalo dito kay Tipsy D at J King. So sa bracket B naman, MZite, Plasma, tapos Acer and Rapido yung maglalaban. So ratratan yung Acer Rapido, nakaka-excite din panoorin yun. So pero focus muna tayo sa Tipsy D versus J King. Okay? So let's go. Huwag natin patagalin to, review natin to. So let's go. Judges natin Isa Buhay battle. Unang banat, Tipsy D. Pakinggan natin. Let's go. Game. Yo! Sunod-sunod mo na panalo. Dito na mapuputol. Di lang mapapaupo, standing mo, mapapasubo pa sa bubukol. Ako ang pinakamagaling na tumira. Sasapakin ko ang tumutol. Huling kalaban ko, binaon ko ng sobra. Pati sa intro, napaungol. Eto na ba si Julius? Okay, so binaon ko ng sobra pati sa intro, napaungol. So si Flick G, no, kasi yung intro niya doon is hindi kanta niya, yung ungol ng basta yung ungol, panoorin nyo na lang yun. Eto na ba si Julius Senon? Yung rookie ng Kabanatuan na sa eksena umagaw. Magaling daw sa rebuttals, jokes at bars, yung mga kalaban pumanaw. Balitang balita, inangat buong bandila. Kasi genius, nga raw. Pero nang pakinggan ko, wala namang lalim. Lahat ng sinabi ni Julius, babaw! Sabi niya kay Alex, para kang sibuyas. Kasi nagigisa ka na. Sabi niya kay Pistolero, para kang naghihiwa ng sibuyas. Kasi naiiyak ka na. Hindi ka sick, ikaw ay basic. Huwag mo sabing apoy ang ini-spit mo, baka lungad. Kasi pambata lang naman lumalabas sa bibig mo. Ganito mag-metaphor, makinig ka. Pag binunot ko ang 45, malamang magka-disconnection sa network. Tatapat ko ang pyesa sa king na parang checkmate sa chessboard. Daliri sa gatilyo, akalain yung si Balakid, pinifinger ang record. Sabay tadtad ng pindot sa J na parang sisirain ko ang keyboard. Bang! Speaking of keyboard, meron ka daw katulong mag-type, pero di na ako nagulat. Ganun ba kahirap mag-compose, kaya gumagamit ka ng shortcut? Huwag mo nang i-justify na wala kang ghostwriter. Total, di naman tayo pareho ng sukat. Kahit nandiyan pa si Romano to control J, di pa rin kayang pumantay ng iyong sulat. At alam kong pumunta kayo para sa bars, kaya makinig kayo sa akin. Game? J King, crowd favorite. Kinakagat ng karamihan, ginagamit ang tao upang mag-alsa sa kalaban. Kaya wala na yata akong pag-asa. Kasi itong si J King, ang hari na pangmasa. Oh, kala ko nakikinig. Sabi ko alsa, hari na pangmasa. Kinakagat ng karamihan, presyong pangpandisalan. Kaya papaano ka magiging king kung hindi ka kamahalan? Inang ganda nung reference niya doon. Hindi ko rin masyadong napansin yon, pero nung in-explain na niya, solid yon. Nung matagal na palang nagulat lang ako na 2016 is na talaga, sinasabihan na talaga na
J. King Romano is ganun nga, nagsusulatan. So, nakakagulo. Akala ko neto lang yon yung nag 2-2 sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba, hindi ko nga napanood yung bracket na to. Ang napanood ko lang dito is yung Looney Tipsy D tsaka yung Looney Plasma. So, hindi ko pa alam na matagal na palang angulo yon kay J. King na si Romano nga ang parang ghostwriter, ginaganon nila, no, angulo. So, yun. Nagulat lang ako na 2016 pa pala ginagamit na angulo yon kay J. King. Akala ko nung nag 2-2 lang sila. So, yun. Kitang-kita na talaga na itong semis lang talaga na nalaman ko yung mga pasikot-sikot sa battle rap, no. So, yun, aminado naman ako doon na 2016 lang talaga, o kahit ulit-ulitin ko pa sa inyo. 2016 lang talaga akong na-hook, no? Na-hook talaga sa battle rap. So, yun. So, hindi naman ako nagsisisi, puta. Sobrang sarap sumabay sa battle rap ngayon, lalo na sobrang init ng battle rap. So, props sa atin, and maraming salamat pa rin sa sumusuporta since day 1. Pero balik tayo sa battle. Tipsy D, J. King, tain na solid ng reference ni Tipsy D doon. Sana makarinig pa tayo ng mga ganong klaseng bara kay Tipsy. Paano ka naging king? Sagutin mo kung paano. Isa ka nga sa unang nakinabang nung bumagsak ang Romano. Paano ka naging king? Aba, masyado kang presko. Central Luzon. Wala akong naalalang bumaba na ako ng pwesto. Pero sige, ikaw na ang hari. Maupo ka na sa trono habang nakaluhod ng karamihan at inaawitan ka ng koro. Papaypayan ka sa upuan, may masarap kang hapunan. Sulitin mo na hanggang sa dulo. Dahil matapos ang gabi, babawiin ko ang korona ng may kasama ng ulo. Bakit? Dahil kadugtong na lang buhay niya ang korona. Paano? Makinig kayo sa sasabihin ko. Dahil ang royal, pag tinanggalan ng crown, mawawalan na rin ng espiritu. Ulo mo, dibote. Katawan mo, dilata. Tarak ng kutsilyo sa kalamnan. Ikutin ko hanggang sa makuha ang laman. Lahat ng dugong dugbughaw sa paligid mo, akin ang gigilitan. Hanggang sa kaharian mo'y magmukhang asul na karagatan. Tradisyon na yan. Tinupad ko lang ang hiling ng inyong majesty na lahat ng nasa monarchy will die nasty. Patay. Kasasabi ko lang kanina na sana makarinig tayo ng ganung pang klaseng mga bara kay Tipsy D sa battle na to. Pero ayun, sinunod or parang wish granted agad, nakarinig tayo ng mga dikit-dikit na haymaker. Actually, hindi lang siya punto, hindi lang siya punches, hindi lang siya punchline. Para sa akin po, sobrang lakas na haymaker nun. At alam mo yun, nakapag-set agad si Tipsy D ng standard dito na dapat ganito kalakas yung round 1 mo, dapat pumantay yung all 3 rounds mo sa ganitong klaseng round 1, diba? So malakas at mabigat yon. Ang dami niyang metaphors, ang dami niyang bars, ang dami niyang references. Actually, Angels, medyo alam mo yon, mas punto kasi, mas direct ang naging atake kasi ni Tipsy D dito. More parang punto per punto talaga yung naging labanan. And solid yun, malakas yun. Nagustuhan ko yung mga haymakers, nagustuhan ko yung setup pa lang sa setup pa lang. Hindi natin masasabi na fillers yung setup kasi alam mo yun, abang-abangan mo talaga dun pa lang sa setup. May may konting sundot na So malakas at effective yung ginawa ni Tipsy D. Tapos yung pagiging agresibo, yung performance, yung ang angas ng presensya ni Tipsy D sa battle na to. So yun, J. King round 1, tignan natin. Yo, dati pinapanood lang kita. Ngayon, kalaban ko na. Dati gusto lang kita makalaban. Ngayon, tatalunin ka pa. Nung nakaraang aspakan, debut battle ko lang nun. Daddy, wala pang 1 taon. Tipsy din nakakalaban ko ngayon. Aspakan game! Yeah! Alam nyo ba kung ano ka-rhyme ng pistolero? No! Pisngi pa rin nito. Hoy! Alalay ni Kurapi ka! Alam mo ba yung kasabihan? Pinagsabihan ko yun.
na mangyayari na naman ang laban na hindi nyo inaasahan na paglabas ng poster, yung Tipsy ang may guhit sa pangalan. Bakit? Si Looney nga tinalo ni Shay, si Shay tinalo ni Pistolero, si Pistolero tinalo ko. Kaya wag ka na mabigla kung malalaman mong hindi ikaw kundi ako ang gustong makalaban nung hari ng tugma. Kasi bataan ka lang, kaya wag kang mangarap ng sagad. At tandaan mo, bataan, na hari lang sa hari ang pwedeng magtapat. Nung Round 6, nagmukha kang estudyanteng pinapagalitan ng maestro. Ibinulgar pa ang kinopyang linya nitong malabong Revilla kung magresiklo. Tapos sasabihin mo na ikaw ang in-improve na Delo. Hindi lang pala linya nire-recycle mo, pati pagkatao. Kaya huwag kayong maniniwala sa energy ball niyang ginagamit. Kasi paano tatagos sa globo yan? Di nga niya nalagpasan yung balakid. Yung itinuturing mong maestro, hindi ka lang tinuruan, pinaglaruan ka pa. Kasi tinalo ka na nga sa battle, tapos yung album niyang Gatilyo, na i-promote pa niya. Ouch! Kahit sa pambato ng Pampanga, halatang bitter to dito. Kasi hindi niya matanggap na tinalo niya na si Sinyo, pero si Sinyo pa rin ang paborito. Okay. Ouch! Naawa lang sa'yo sila Moxwan, kaya ka inalalayan at tinasikaso ka pa rin. Pero hindi senior rito, tingin nila sa'yo, kundi senior citizen. Kaya aminadong mas kilala ka sa akin, pero ako yung mas bukang bibig. Kasi lamang ka lang sa paningin, ako lamang sa pandinig. Para mo nakakagulat ang sa'kin nakakayanig. Tumatagos ka lang sa globo, ako gumugunaw ng daigdig. Kaya ano, tangina mo, sarap mong kalad ka rin. 2016 na, pormahang E4 ka pa rin! Shingha! Nagsosuot ka pa ng medyas sa ulo. Ano wakala mo maganda? Ganyan ba si Einstein? Tanga? Kaya sa bars ng laseng, huwag kayong masyadong naniniwala. Kasi ini-English niya lang yung dulo para yung mga tao madaya. Ngayon, paano nyo sasabihin na si Tipsy ay Makata kung hindi purong Tagalog ang ginagamit niyang wika? O ngayon tapos na ako, ano ang ititira mo sa akin? Mga linya ko na imamali mo? Mga linya ko na i-recycle mo? Paglalaroan mo yung pangalan kong J-King, tupak ng Pinas at lalaitin ang height ko? Sige, gawin mo. Ipakita mo sa mga tao na ganyan ka lang kababaw kumuha ng anggulo. Okay. So, round 1, malinaw yon kay Tipsy D yun. Ang daming naging edge ni Tipsy D sa battle na yun, sa battle of round 1. Syempre, metaphor, bars, effectivity, nakita nyo naman, haymakers, yung pagiging agresibo niya, yung presence niya. Ayun yung mga naging edge ni Tipsy D dito sa round 1. Ayun, explain ko naman na kanina na sobrang nagustuhan ko yung pagkaka-execute or yung delivery, yung performance, yung mga verses ni Tipsy D kay J King kasi mas pulido, mas pointed out di ba? Malinaw yung pagkaka execute ni Tipsy D, pati yung pagkakasalansan ng mga verses, yung placing, kita nyo yun, ang ganda nun. Pero yung J King kasi medyo nagkulang. Actually, nagulat ako sa performance ni J King laban niya dito sa first round ng tournament. Ang lakas niya doon. Pero so nag-expect ako na magganon yung magiging performance ni J King against Tipsy D, which is ganun naman yung nangyari. Pero siguro dahil sa naging or nakapag-set na kasi si Tipsy D ng malakas na round or standard sa round na yon. So I think yung J King na yung ginawa ni J King, malakas naman yon pero hindi yun enough para mapantayan or matalo yung naging performance ni Tipsy D doon, especially sa round 1 kasi sobrang dami talaga naging edge ni Tipsy D sa round na yon. Kay J King naman, siguro masasabi ko na nagkulang siya sa mga haymakers, sa effective angles. Sa performance, medyo pwede natin masabi na lamang din si Tipsy D sa performance kasi mas aggressive siya. So yun lang naman. So I think it's a 10-8 in favor of Tipsy D. Malakas pa rin yung J King doon pero Tipsy D 10-8. Oh! Nanonood lang daw siya dati. Pagkatapos nito, manonood ka na lang ulit. Malakas pala pandinig niya eh. Bagay ka sa crowd. Makinig ka na lang ulit.
Yo! Susunod ko daw na kalaban ay hari. Galingan ko daw, sabi ni Arik. At dahil harap ako sa may kapangyarihan, nag-aaral ako ng magic. Hipnotismo! Sundan mo ko kaliwat kanan at tatanggalin ko ang iyong kayabangan. Anak mo ang iyong kahinaan kaya sa... Wait lang, paano natin umpisahan to? So, next na kalaban, hari. So, he's talking about Looney. Sabi ko nga sa inyo, waiting na si Looney dito. Actually, alam mo yon, ito, singit ko lang. Tapos, nung nakita ko yung bracket na to, syempre, tinignan ko. Sabi ko nga sa inyo, first time ko makita yung buong lineup ng 2016. On paper, or sa bracket, masasabi natin na Looney is, masasabi natin na magre-rekta na talaga siya sa finals dito. Pero, ang dami rin talagang, malalaksin talaga yung pagdadaanan niya. So, yung isa na dun yung Looney Tipsy D nga, which is nagarap sila sa semis. Pero yung sa kabila kasi, masasabi natin na, masikip. May Smaglas dun. Sino pa ba doon? May Smaglas, may actually may Romano, kaso nga lang hindi siya pumunta. Tapos may Emzite, may Acer na which malakas, may Aklas. So ang daming basta stock yung bracket B, 'di ba? So masasabi natin na may possibilities na mag-advance yung kahit na sino diyan, 'di ba? Pwedeng Smaglas, pwedeng Emzite, pwedeng Romano, 'di ba? Pwedeng Aklas. Pero syempre, only time will tell talaga sa battle. Kaya anong nangyari? Looney Plasma. So hindi natin masisi 'yon. I-review natin yung performance ng buong bracket B. Nakita ko naman na sobrang lakas ni Plasma dun, laban niya dun sa kay Jap, no? Lakas nun. So sana magtuloy-tuloy yung performance ni Plasma dito sa bracket A. Marami ring questions Ako personally, maraming questions na yung Emzite, anong klaseng paghahanda yung ginawa ni Emzite? Nag-choke ba sa Emzite? 'Di ba? Maraming questions. So excited na rin ako dito sa bracket B. Gusto ko lang din isingit bago tayo magtuloy. Pero ito, balik tayo sa Tipsy D J King. So tignan natin kung anong klaseng bakit maraming nagsasabi na kay J King yung panalo. So tignan natin. Sandaling ito, gagawin kitang ilaw ng tahanan. Pagpitik ko ng daliri, tutubuan ka ng dede, maging ang iyong ari. Iba na. Kaya maniwala ka sa akin kapag aking sinabing J King, ina ka. Ito ang tipo ng magic na sinadya kong hindi makompleto. Kaya wag niyo akong hanapan ng costume o ng malaking itim na sombrero. Dahil para to sa lahat na naghihintay makakita ng bago, sa pagkakataong ito, kuneho naman ang magpapawala ng tao. Pasok sa kahon! Tarak ng espada sa maraming bahagi. Labas sa kahon! Masyadong malikot, kailangan kang itali. Pasok sa kahon! Chainsaw sa bewang hanggang sa mahate. Pabalik-balik ba? Ganyan talaga ako, trumabaho lang lagari. O ano? Natatakot ka na yung katawan mo ay hindi na magkabit? Pareho lang tayo ng problema. Ang akala ko kasi magaling ka magbalik, pues mabulok ka dyan sa kahon hanggang tuluyan kang manigas. Manatili ka na lang sa loob kasi tapos na yung palabas. Ang mag-champion sa isa buhay, ang pinakawalang lasa na nabanggit nito. Aalating ka sa akin, walang tamis ng tagumpay ang dadating sa'yo. Sablay ka magtimpla ng salita. Utak mo imbalido, puro na lamang matabang lumalabas sa labi mo. Kaya nung ako'y nagmagic, sarap, di ka dapat malito kasi ipapakain ko sa'yo lahat ng sinabi mo. Okay. Si Emzite at Lil Jon nag-tie sa tryouts. Sumunod si Jonas at J King, nag-tie din sa tryouts. Ngayon sabihin mo sa akin, anong nakaka-proud doon, tangna? Na wala yung 2x2 mula nung pinauso nyo yung tabla. Kapal ng mukha mo mag-isa buhay at mag-aastang kampiyon, hindi ka man nga manguna. Patunay lang na ikay hindi ka rapat-dapat sa title, parang kanta ng salbakuta. Nakalusot ka lang naman sa pistolero na naubusan ng amo. Pero ako, hindi ko problema ang bala. Sige, tanong mo kung paano. Dahil kaharap mo ngayon ang asintado na Montano. Ako mismo ang bullet na pipigil kay Jay Manalo.
Jay manalo. Fuck. Yo, at tayo ka. Hindi ako alalay ni Kurapika. Alalay ako ni Mojako. Di mapigilan ng kamay na bakal parang nakakasukal si Dono. Oo, tayo ka. At isa lang tong malaking eksena sa banyo. Dahil ibubuhos ko lahat, mapababa ka lang sa trono. At lakas ng loob mo mandamay ng babae sa laban. Eh di ba may asawa kang tao? Hindi ka ba natatakot na bumalik sa iyo ang iyong mga pananarantado? Hanggang sa naisip ko, dalawa nga kayong champion sa tryouts eh. Kaya malabo ang epekto. Okay lang na may ibang tumira sa misis mo. Sanay ka kasi nang may kasalo sa pwesto. Ba't mo tinaya ang buhay mo sa sungay ko? Sumugal ka sa Viking. Di ko na kailangan mag-tryo, tawagin si Third. Tapos na kami mag-banding. Hindi ito Lucky 9 pussy. Dead on the spot ka sa driving. Dahil kahit dumoble ka pa, di pa rin uubra. Gugulungan ko ang parking. Time for all para taking back it up. Yo! Okay. Yung round 2 ni Tipsy D, nag-slow down. Ayun, nag-slow down. Kung i-compare natin yung round 1 and 2, masasabi natin yung round 1 is nasa ibang level yon, malakas yon, punong-puno, siksik yung mga haymaker doon. Pagdating sa round 2, syempre nag-expect ako ng solido na Tipsy D or ma-maintain ni Tipsy D yung ganong performance sa round 1, pero what happened is nag-slow down, bumaba yung energy, yung power, yung intensity, yung pagiging agresibo. Andun pa rin yung world plays, andun pa rin yung mga bara, pero sa effectivity siguro masasabi ko na medyo kumonte. Bumaba yung enerhiya dun sa part na yon. So ayun, medyo hindi naman sa na-disappoint ako, pero nag-expect kasi ako ng nag-expect ako ng okay, ito nakapag-set si Tipsy din ng round 1 na ganito kalakas. So nag-expect ako ng 2 and 3 mapapantayan niya yon. Pero ayun, sabi ko nag-slow down. Ang daming, kung yung round 1 marami siyang naging edge, sa round 2 marami naman akong nakitang flosses, no? Daming flaws nun. Bumaba yung enerhiya, yung intensity bumaba rin, yung haymakers, punchline medyo bumaba din. So parang naging 2 steps behind yung performance ni Tipsy D coming from round 1. So yun yung nakita ko. So may mga effective pa rin na bara, pero parang mas nagmatter yung mas nagmatter yung ineffectivity. Tapos nakita natin may konting slip ups, or diba, parang nakalimot siya ng kote ng siguro split second lang naman yun. So ayun, yun lang. So Tipsy D, ganun yung naging performance na. So pakinggan natin, J. King. Pati pagcha-champion namin ni Jonas, binabanggit niya. At least ako nag-champion. Ikaw, nag-champion ka ba? Sumali ka ng 2x2, di ka pa rin nagcha-champion. Sumali ka ng isa buhay, di ka pa rin magcha-champion. Sinyo at J. King, parehong komedyanteng na-discover. Saito at Tipsy, parehong may ngiping malaki. Nung nakita ko yan, tawa ako ng tawa. Yung tama ako pataas. Hanip yung ngipin nyo parang TV, kasi maraming palabas. Gifted ka din eh, no? Gifted ka din eh, no? Kasi may pisge ka na ni Mox 1, ngipin ni Saito, buhok ni Carrotman, mukha ni Marlo. Nagpe-face swap pa kayo? Daddy, sa 3 nakakalabang ko, dito pa ako sa pang-4, di kinabahan. Kasi okay lang pag tinalo ako niyan. Eh siya ba okay pag tinalo ko yan? Matatanggap niya sa akin ay sobrang kahihiyan. Baka pati pamilya patayin, magmalakris Benwa yan. Alam mo, sa sobrang mong galing, hindi ka na maintindihan. Banat mo kailangan pang i-replay yan bago sila mapabilib. Ako sa sobrang kong galing, nakapagsalita yung pipi, nakakita yung bulag, at yung bingi nakadinig. Hindi ka naniniwala? Ilapit mo si Righteous One, patatayuin ko. Pag hindi yung tumayo, papatayin ko. Okay. Sa bagong inaabangan sa flip top, maraming emsing na bulabog kasi dinaig ko pa ang gera sa dami kong pasabog. Ako ang tunay na hitman sa laro. Trabaho ko ang pumatay. 5,000 kada ulo, pues mamulot ka ng bangkay. Higit pa yan sa 100,000 na pwede mo sa aking ibigay. Kaso yung flip top naging simenteryo dahil sa dami kong napatay. Kaya ano, kaya pa?
O di sige, heto pa. Nakahitit ka ba ng dubi o sige, hitit lang men. Kaso hindi ka na si Tipsy matapos kita nasabugin. Bumalik tayo sa nakaraan, ginamit mo yung time machine. Nakalaban mo ulit si Sinyong, pinagwapo't pinagaling. O bakit lumiit ka si bata? Sa galing ko nagtaka pa yata. Tipsy, di mo kasi kayang gawin ang mga ginagawa kong ganito mamen. Kaya paggang flip-top na wala, malamang pati ikaw ay walaan na rin. O di ba? Tagal na sikat nitong si Tipsy D. Pero wala pa rin siyang kanta sikat na MP3. Hindi ka kasi true MC, iha. Ipinipilit mo lang sarili mo sa laro, parang Manny Pacquiao sa Kia. Ni hindi ka purong rapper, motherfucker, ni hindi ka rin freestyler. Kaya ka lang nasali sa flip-top battle kasi malakas ang iyong backer. Kaya kung tutuusin, ako sa'yo mas lamang pa nga. Dahil nagkampiyon ako sa tryouts na hindi mo nagawa. Kaya mas puta ka Tipsy, ikaw ang bading. Wala nang argumento. Sa Central Luzon ako ang tunay na king, no Sacramento. Kaya paano ba yan? Round 2 pa lang, tumba na tong si Koto. Alam mo ba yung koto? Pag makateyang yung ulo, meron kang koto. Lakas to. Okay, so round 2 para sa akin. Pinakita ni JK yung pagiging well-rounded niya. Bara, punto, jokes, flow, di ba? Yung rap skills. So, kitang-kita, malinaw, ibibigay ko yung round 1 ay yung round 2 kay JK. Pero ando na tayo sa punto na pinagkumpara ko na yung round 1 ni Tipsy D and yung round 2 ni J. King. Pero I think yung Tipsy D sa round 1 sobrang lakas nun at hindi pa rin enough yung round 2 ni J. King para matapatan yon. So ang magiging score ko sa round 2 is 9-8. Syempre sabi ko nga para naging 2 steps behind yung performance ni Tipsy D dito sa round 2. Si J. King naman from 8 points tumaas yan. Inano ko yon, tinaas ko yon ng 1 point lang kasi sabi ko nga yung round 1 ni Tipsy D pati yung round 2 ni J. King pinagkumpara ko yon and hindi pa rin yun pantay, mas malakas pa rin yung Tipsy D dun sa round 1. Pero battle of round 2, I think J. King got this 9-8 in favor of J. King. Pero ayun, pinakita ni J. King yung pagiging well-rounded niya dito. Jokes, although pasundot-sundot lang yung jokes, pero yung punto, yung bara, yung suntok, nakuha ni J. King yun. Nagustuhan ko yung placing niya doon, nagustuhan ko yung transition, nagustuhan ko yung performance, mas malinis unlike kay Tipsy D na may konting stutter. Yun, Tipsy D 8 points, J. King 9, so 18-17. Lamang pa rin si Tipsy D dito ng 1 point, pero per round tabla yun, so 18-17. Round 3, tignan natin. Yo! Hindi porke binibigyan kanila ng beat sa palakpak, dapat ka nang matuwa. Ba't mo ipagmamalaki yung estilo yung kanina pang maraming gumagawa? Ang ina, nakakahiya. Yo! Fuck. Teka lang. Ay! Yo, game. Testing ko lang, marunong ako umarte katulad ni Nico. Yo. So, ayun. Pwede na i-count natin na choke 'yon. Ang tagal yung pumasok doon. Siguro ito yung sinasabi nila na nag-choke si Tipsy D sa battle na to. Dito ka. Ito na ang final round sa yung death wish. Kahilingan mo na pagkabigo. Ginising mo lang ang dragon, parang 7 bola na ang nabuo. Hindi ito mock examination na mairaraos ng pabiro. Ito ay riot sa graduation, magtatapos to ng madugo. Dahil kahit ilang times pa magka-super rookie, panis pa din ang imitation. Narating ko na ang final product, tapos na ang multiplication. Pero komplikado daw at sabit dahil pareho tayo ng division, pues tatanggalin na kita sa bracket, parang nag-simplify ng equation. Kasi wala Lupit naman dito yung mga basura mong banat. Sabi niya kay Billy, sasagasaan kita sa kamay para maranasan mo ang gulong ng palad. Pagkatapos susubukan mo magbaka sakali. Popompyangin mo siya ng frying pan para maranasan niya magtengang kawali. Gusto mo pala ng sakitan, di mo sinabi.
Kung bitin sa'yo ang dakdakan, lagyan natin ng extension, paabutin natin ng saksakan. At dahil wala ka namang kasaysayan, babalikan kita upang burahin ka sa kasaysayan. Nung panahong hinati ni Moises ang dagat para ka mo maging daan mo. Wala bang nakapagsabi na mesayad ang mesaya na nakasaad ngayon sa libro? Naglakbay ang hari na di alintana ang trahedya ng palabas ko. Kinasabwat ko pati ang tala dahil patibong ko lang ang Pasko. Pagdating niya sa sabsaban na pa Diyos ko, napatawag pa sa santo, nakuha pang umasa sa ama namin, di ko naman kapatid ang isang to. Oras na magpaulan ako ng salita, hindi ka na makakaahon pa. Hindi ako si Noah, wala akong planong buhayin kang hayop ka. Sa labas ng palasyo, ikay mahina dahil di mo nakaharian to. Hindi lumuluhod sa korona ang rebelde na nasa harap mo. Kaya mahal na hari, trabaho lang. Di ko rin naman ginusto to. Isa lang akong hamak na bounty hunter. Tiyempo namang may nakapatong sa ulo mo. Tangina mo. Yo. Fuck. Ay, yun lang. At sinabi mo. 2 beses nag-choke si Tipsy D dito sa battle na to. Okay, pakinggan natin. Tingnan natin kung makakabawi. Kasi, para sa akin, yung choke niya dun sa, yung bago siya pumasok, no? Bago siya pumasok or mag-spit ng writtens niya, diba, nagkaroon nga ng matagal na ano. So, pwede natin i-count yun as choke. Or, i-count natin as choke yun kasi tournament to, kailangan natin maging stricto. So, akala ko, since nag-spit na siya, nagtuloy-tuloy na, para sa akin, na-fill upan na niya yung, yung butas na yun or yung choke na yun eh. Na nakakabawi na siya. Pero nag-choke siya ulit eh. So, tignan natin kung makakabawi pa si Tipsy D dito. Na biniro mo yung tadhana na pikon. Kaya siguro sa akin hinirap ka ngayon upang siguraduhin na yung mga patawa ang siyang mabibigo dahil ito'y bars over jokes, hindi ako nagbibiro. Kaya paalam komedyante at sa mga supot mo na sulat, mahina ka sa atake, mapapatay ka ng gulat. Sobrang lakas ng loob mo, tawagin ang sarili mo na tupak, sobrang gaan lang sinisigaw mo, kala ko naglalako ka ng bulak. At ang kanyang utak, inihambing niya sa isang bundok. Pwes gagawin ko yung talampas, masisiraan ka sa akin ng tuktok. Sabay itutulak kita sa bangin nang walang alinlangan. Congrats, nahanap mong shortcut patungong kapatagan. Bangkay mo sa yungib, walang mangyayaring libeng, maubusan man sila ng luha. Mananatili ka lang sa burol hanggang tuluyang kang mag-anyong lupa. Tapos sasabihin mo na magkakaroon ka lang ng kalabang magaling pag humarap ka sa salamin. Matagal mo na palang alam ang kapalaran na kailangan mong harapin. Dahil ngayong gabi, dumating na ang inaasahan mong kalaban na magaling. At iniwang kitang bintana ng kabaong ang kaharap mong salamin. Shit. Akala ko magaling ka na tunay. Panggap ka lang pala. Kung noon pa kita nakasagupay, matagal ka nang wala at ngayong binawian ko siya ng buhay. Kayo ay may napala, kaya sa semis ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin. Ay puta. Mahirap yung round 3. 2 beses nag-choke si Tipsy D. 2 beses din siyang nakabawi para sa akin. So, ang tindi nun kasi bago pumasok si Tipsy D, nag-choke siya doon. Then, sabi ko nga sa inyo, yung choke ni Tipsy D sa unahan, may chance talaga si Tipsy D na makabawi kasi nasa unahan yun. So, spit siya ng bara, may hindi biro yung mga inispit niya na bara doon, malalakas yun. And for me, nakabawi siya doon na fill upan niya yung choke na yun, yung butas na yun. So, para sa akin, okay na. Then, nag-choke siya ulit. And yung choke ni Tipsy D dito sa round 3, para sa akin, critical yun. Kasi nasa gitna na yun eh. Nasa gitna na yun. May possibilities kasi na hindi na makabawi si Tipsy D kasi malapit na matapos yung round niya. Pero, what happened was, ang lakas din ng mga bara na binitawan ni Tipsy D doon. And, para sa akin, nakabawi pa rin. No? Kahit papaano si Tipsy D doon, ang dami niyang haymakers doon na mabibigat, malalawak, tapos para sa akin na nakatulong yon para makabawi ulit dun sa pangalawang choke niya. So ayun, pero syempre hindi natin pwedeng gawin perfect yon, hindi natin pwedeng gawing mas mataas yun sa basta yung performance lang naman sumablay eh, sa mga haymakers, sa mga punchline nandun eh, pagiging agresibo, yung
yung mga punto nandun. Sa overall performance lang naman, I mean, sa delivery lang naman nagkaroon ng dapa pero sa content andun yung pagiging agresibo talaga, tsaka yung pagiging effective na haymakers at mga punchline ni Tipsy nandun. So nakahabol real talk, nakahabol si Tipsy dito sa round 3 pero hindi na natin kayang i-perfect yon. Sabihin natin naging malinis yung performance ni Tipsy dito. Tangina, mas kasing level niya yung round 1. Na feel ko na kasing level na yung round 3 niya dun sa round 1. Siksik na mga haymakers, bara, angulo. Masasabi ko na katumbas yun ng round 1 niya. Pero dahil nag-choke siya na 2 beses, kailangan nating ibaba yung possible na score doon. So, yun, naka-ready naman na yung score pero hindi ko muna sasabihin. Pakinggan muna natin si J King kasi if matutuloy ni J King yung iniwan niyang puwersa, power, intensity, pagiging aggressive doon sa round 1 niya, round 2 niya, possible na ibigay natin kay J King yon. Pero if na-replicate naman ni J King yung performance sa round 1, possible na itay natin yon or ibigay pa rin kay Tipsy. So, depende sa maging performance si J King dito sa round 3. Kaya, let's go. Nanganapin ang wala. Pati pagsabay nyo sa beat, pinapansin pa ng lula. Palibasa yung pagsabay sa beat, yun ang hindi mo magawa. 2 beses ka nag-choke, pero wala na akong babanggitin. Siyempre, Tipsy D, di pwedeng matalo men. Pero makinig kayo, siya daw yung unang piraso sa domino, kaya patataubin niya ang lahat. Tanga. Kung ikaw yung unang piraso sa domino, bago mo kami mapataob, mauuna ka. Ganyan ba si Einstein? Tanga? Ikaw yung unang piraso sa domino, kaya patataobin mo ang lahat. Huwag ako yung tutulak sa domino, kaya tataob kayong lahat. Tangina, ang ganda nun. Hindi nga umubra sa akin. Ang ganda nun punto. Which is real talk yun, no? Sa domino, kailangang may tumulak para matumba ang lahat. And yung sinabi ni Tipsy D, linya niya yun kay Flick G ata, hindi ko na maalala, pero alam ko kay Flick G yun. Ang ganda ng punto nun. Score yun para sa akin. Malakas yun, mabigat yun. No, kaya patataobin mo ang lahat. Huwag ako yung tutulak sa domino, kaya tataob kayong lahat. Di nga umubra sa akin yung sunduko, yung tadhana, mga demonyo. Ikaw pa kaya? Si kamatayan nga nakipaglaro sa akin ng harantaga. Siya pa yung nataya. Kaya paano mo maihigitan ang sarili ko? Yang gabi dadaan, pero pinigilan ko. May isang nakalusot kaso ang nakakapagtaka bro. Hinintay ko lang yung oras si Gago tumakbo. Kaya sa liga, isa ako sa kinakatakutan. Dahil pag ako ang nagpakita, kahit multo, kinikilabutan. Sa sobra kong lalim, mga laman dagat, nalulunod na. Kaya pag ikaw namatay, uuudin ka. Tapos yung uud mo, uuudin pa. Kung gusto daw ng bars, pakinggan siya. Putangin na mo. Kung makikinig lang din ako ng bars, balakid at sak maestro na ang papakinggan ko. Nung laban mo kay Flick, lakas ng tama mo. How ironic na ikaw tong Tipsy pero puro mali ang hinanap mo. Mahilig ka humanap ng butas, dapat nilaro mo sungka. Mahilig humanap ng butas, ano pa bang aasahan nyo sa daga? Hahanap yan ng butas gaya ng ginawa niya sa G. Pero di naisip ni Tipsy na may butas sandi. Katulad ng mas marami daw tumatak sa kanyang ribat. Oh, talaga? Eh kung magribat ka nga, pinakamarami na yung 2. Ano ba sinabi mong tumatak na ribat? Yung sinabi mong katulad ni Tuchel, tatalunin din kita. Katulad ka ni Tuchel? Puta, doon pa lang panalo na ako eh. Dami nyo sa abakadas, pero ikaw lang ang sikat sa barkada. Paano nga sa abakada gahaman ka? Siya lang ang gusto sikat, ilan man nagagaya. Kaya ang salitang to ay para sa taong buhaya. Makasarili, sana makarma ka, mawala kung anong meron sa iyo. At maisip din ng mga best friend mo na laslasin niyang pisngi mo. Kaya ako'y tumula ng mahabang mahaba. Pagkatapos ng round 3 uupo, anigma tapos na po. Patay tayo sa round 3. Sabi ko sa inyo, malinaw no? Bago natin pakinggan yung round 3 ni Tipsy D, ni J King, sabi ko sa inyo,
kung mauulit or mare-replicate, maduduplicate ni J. King yung performance niya sa round 2, possible, bigay natin kay J. King yon. Pero if ang mangyari is katulad ng round 1 ni J. King, pwede nating itabla yon. So, ganun yung nangyari, guys. Yung performance ni J. King sa round 3, katulad ng round 1 niya. So, hindi natin pwedeng sabihin na nanalo si J. King sa round 3, no? Sabihin natin ganito, para mas malinaw. Kasi critical yung round 3, eh. Yung sobrang critical ng round 3 kasi malinis na performance versus stutters, no? So, syempre, sa malinis na performance, J. King yun. Tipsy D, may dalawa siyang choke. So, J. King na agad yun. Sa punto, mas mabigat yung mga punto ni Tipsy D, angulo, references, haymakers, punchline. Diba? Kung papakinggan nyo yung buong round 3, kaya nga sabi ko sa inyo, nakabawi si Tipsy D dito kahit nag-choke siya ng 2 beses, nakabawi siya. Kasi yung content ni Tipsy D sa round 3, sobrang tindi, sobrang bigat nun. At score talaga yun, eh. Score yun. Kay J. King naman, nakapag-set siya na malakas na haymaker, yung about sa domino. So, nag-aantay ako na sabi ko sa isip ko, bigyan mo pa ako, J. King, ng 2 ganon, or sabihin nating, 2 ganon or 3 pang ganon. Possible na sa'yo yung round 3. Kaso, anong nangyari, yun lang yung naging malakas na haymaker ni J. King, yung about sa domino. Tangina, sobrang lakas nun, iniscorean ko yun. Pero, nag-antay ako na mga susunod na haymaker, pero hindi na talaga nangyari eh. Nagkulang sa execution, nagkulang sa haymaker si J. King dito. So, ayun, ang naging battle na lang is performance, J. King yun, content, Tipsy D yun. Kaya hindi natin mapag-kukumpara yun, nasa magkaibang kategory sila. Si Tipsy D 2 beses nag-choke pero mabigat yung punto. Si J. King naman, malinis naman yung performance. Kaso nagkulang naman sa mga haymaker at mga punches. So I think itatabla ko yung round 3. I think yun yung fair score tsaka right score sa round 3. So 8 points parehas sa round 3. So kung susumahin na, ito per round muna. Round 1 Tipsy D yun, malinaw. Round 2 J. King yun, tapos round 3 tabla. So kung titignan natin yung per round na judging ko, tabla yon. Pero kaya nga tayo naglalaan ng scoring dito, di ba? So 10-8 sa round 1, 9-8 sa round 2. So ilan na yun? 18-17 yon. Tapos tie naman sa round 3 na 8-8. So 17-25. 25 para kay J. King, 26 para kay Tipsy D. So ayun kung per round tabla, round 1 Tipsy, round 2 J. King, round 3 tabla. Pero sa scoring natin, kitang-kita doon na mas lamang si Tipsy D doon. Yung pinakamalakas na round ni Tipsy D yung round 1, yung pinakamalakas na round ni J. King yung round 2. Then if i-compare natin yung parehas nilang malakas na round, mas malakas pa rin yung Tipsy D doon. So pwede natin i-cancel out na lang yung yung round 3 Diba? Yun na lang pwede natin i-cancel out yung round 3, pwede natin pagbasihan na lang yung 2 round na malakas nila. Pero still, Tipsy D, grabe yung pinakita niyang round 1 doon. I think ayun yung nakapag-set kasi ng standards Kung sabihin natin sabihin natin si J. King na una at nakapag-set siya ng standard na ganon, tapos pinakita rin ni Tipsy D yung ganong round 1, possible na kay Tipsy D pa rin yung round 1 diba? So ayun, sana naging malinaw yung breakdown natin sa battle na to, kasi marami nagsasabi na yun nga, kay J. King daw dapat yung panalo. Naintindihan ko kayo, guys. 2 beses nag-choke si Tipsy D. Tapos round 3 naman ni J. King, hindi naman naging effective yung mga angulo niya. Nag-slow down Nag-slow down. So, tinay na lang natin yon para fair. Pero sa round 1 and 2 na nakuha ng both MCs, doon na lang tayo nag-compare. So, yun. I think malinaw naman, Tipsy D got this battle 26-25. Yun. Pero
ine-expect ko dikit yung score neto sa judges. So, yun. Sana malinaw. Tipsy D. Flip top, Spakan 4, sa buhay 2016 battle yun. Tipsy D vs. J. King. Kung nagustuhan niyo yan, flip top, pag-ingayo! Ang boto ng Urado, 7-0. Ay, putang ina. 7-0. Akala ko kahit 5-2 or 4-3 yung, yung result. Wow. Para kay Tipsy D. Ang layo, ang layo, 7-0. So, hindi ko in-expect yun. Sabi ko nga, 5-2 or 4-3 yung in-expect ko. Pero, yun, sa breakdown natin, Tipsy din naman yun. Pero, I think yung 7-0 na scoring, medyo, malayo. Pero, yun. Armaletra para sa album, hintayin nyo. Tipsy D versus J. King. Binoto si Tipsy D kahit na may mga stumble siya o talagang dapa, pero iba pa rin yung pandinig, panlasa, tsaka pananaw ng pinapanood sa nanonood lang, kaya binoto ko pa rin Tipsy D. Yo, Lanceta, Armaletra, grabe yung tangin na laban na yun. Round 1, Tipsy, pero napakaganda na ginawa ni J. King. Round 2, Tipsy pa rin, pero dikit lang. Ganda pa rin. Tapos round 3, J. King dahil sa stamina. Pero sobrang grabe yung ginawa ni Tipsy. Malaki the pricing batch 1, classic na laban. Para sa akin all 3 rounds, sobrang lakas at lilis ng ginawa ni J. King. Pero kumbaga nasa ibang antas lang talaga yung ginagawa ngayon ni Tipsy D. So even with the stumble, sobrang lakas ng content, sobrang lakas ka. Tipsy D all 3 rounds. Okay. First 2 rounds, Tipsy D. Sa tingin ko naapektuhan ng sobrang lakas ng ng sulat ni Tipsy D sa third. Sa tingin ko yung performance niya naapektuhan, nabawasan bigla. Tapos sobrang lakas din ang binitaw ni J. King, kaya dalawang round kay Tipsy D tapos isa kay J. King. Okay. Rest in peace pala sa kaibigan ko si Cooper Gomez sa Baguio. Mamimiss ka ng buong norte, pare. Mahal ka namin. Binoto ko, pumapalag si J. King sobra. Iba putangin na parang bago pa lang, pero hindi ko maintindihan talaga. Iba yung ano niya yung kung paano siya lumaban sa mga veterano, lalo sa sikat. Pero first tsaka second round kay Tipsy D ako. Round 3 kay J. King ako. Hindi ba siya yung choke nabawi So yun lang. Tipsy D first 2 rounds. Okay. Klaro para sa akin. Although, di ko naman dinidismiss yung ginawa ni J. King. Malakas. Pero Tipsy D next level writing unique. Tapos, lakas. Haymakers. Actually, maski yung round 3, although nag-choke siya, ang lakas ng bawi niya, parang pwede ko rin i-dismiss yung choke. Pero J. King round 3. First 2 rounds, clearly Tipsy D. So ayun, tayo hindi naman natin dinismiss yung or disregard yung yung choke ni Tipsy D doon. Pero agree ako na sobrang nahabol talaga. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Nahabol talaga ni Tipsy D yung yung round 3 niya, pero di natin kayang i-perfect 'yon para sa kanya. Malinis naman yung naging performance ni J. King, syempre props pa rin doon. Kaya tinay natin 'yon, no. Hindi natin pwedeng ibigay kay Tipsy D yung round na yun kasi nag-choke siya. Hindi ko rin naman kayang ibigay kay J. King yun kasi para sa akin nagkulang siya kasi malakas na yung round 2 niya. So ine-expect ko ganun kalakas yung sa round 2. Sabi ko nga sa inyo, kung mauulit ni J. King yung performance sa round 2, possible na sa kanya yun. Pero hindi hindi nangyari yun. So yun, I think satisfied naman ako sa naging panood ko sa battle, yung review ko. Nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. Kaya sana nagustuhan nyo yung review ko sa battle na to. Kaya yun. Looney Tipsy din na, waiting na sila. Tama, maglalaban na sila sa semis. Pero bago yun, reviewin muna natin yung bracket B, Mzite
Plasma. Right after this, pahinga lang, upload, tapos review na natin yan. So, yun. Kita-kits tayo mga kumag. Peace out.